Exodus chapter 17 verse 1 down to verse 16, and then Exodus 24:14. Okay? So nahon na itong basa ng Exodus chapter 17 verse 1 to verse 16. No? Ako'y mabasa sa verse 1 and then kamo sa verse 2 and then sa Exodus 24:14 atong pagadunganan. Say amen if you're there. Okay, the Bible says in the book of Exodus chapter 17, the Bible says, "And all congregation of the children of Israel journey from the wilderness of Sin, after their journeys according to the commandment of the Lord, and pitched in Rephidim, and there was no water for the people to drink." Verse 2. Therefore the people did chide Moses and said, "Give us water that we may drink." And Moses said unto them, "Why chide ye with me? Wherefore do ye tempt the Lord?" And the people thirst there for water. And the people murmured against Moses, and said, "Wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt, to kill us, and our children, and our cattle with thirst?" And Moses cried unto the Lord, saying, "What shall I do unto this people? They be almost ready to stone me." And the Lord said unto Moses, "Go on before the people, and take with thee of the elders of Israel, and thy rod wherewith thou smoothest the river. Take in thine hand, and go." Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. Verse 7, and he called the name of the place Massa and Meribah, because of the seeding of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?" Verse 8. Then came Amalek and fought with Israel in their day. And Moses said unto Joshua, "Choose us out men, and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand." So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek. And Moses with Aaron and Hur went up to the top of the hill. And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy, and he took a stone, and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side, and his hands were steady until they came down to the sun. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. And the Lord said unto Moses, "Write this for a memorial." Verse 14, read. And the Lord said unto Moses, "Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua. For I will utterly put out the remembrance of Amalek from under the heaven." And Moses built an altar, and called the name of it Jehovah Nissi. For he said, "Because the Lord has sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation." Exodus 24, verse 14, read. And he said unto the elders, "Tarry here for us, until we come again to you. And behold, Aaron and Hur are with you. If any man have any matters to do, let him come unto them." The servants, the helpers of God's servant. The helpers of God's servant. Magamputa, dalaygon, o makagagahong ng mga Diyos, Lord, salamat. Salamat sa mong kaayo, Lord God. Salamat sa panalangin, ng ihatag ka na mo. Salamat, Ginoo, sa pagbarok ng po. Lord, binigabuntagon, ang mga itubulan ka nimang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. And the helpers of God servant. No? Sa text pa lang atong gibasa mga igsoon,
kung imong tutukan og maayo. Nganong nagmadaogon sila? It is not because of Moses. It is because of Hor and Aaron. Kaya kung imong tanawon mga igsoon sa text nga itong ginabasa in Exodus chapter 17, unsa ang piramenting gigamit ni Moses to succeed Aaron. In our generation today, in our churches today, the Bible is a symbolize of a rod of Moses. Don't let the hand of your pastors bumagsak, bumaklos, iningulo. Aaron and Hor are examples of a faithful helpers who supported Moses in the work of God. They teach us the importance of encouraging and strengthening God's servant. We are not talking about pastors this morning. We are talking the people. We are talking to you. We are talking to each one of us who surrounded our pastor, who surrounded the man of God. So that the man of God will never be king. Again, our pastor is human. Kung unsay imuhang na-feel, kung unsay imong naramdaman, unsay mabatyagan, imo maigsoon, mabatyagan ko na sa pastor. Kung na-discourage ka mga igsoon, ang pastor ko na-discourage ko na. Kung maluya ka mga igsoon, kung nabugnaw ka sa pagpangalagad sa Ginoo, umabot ang pastor. Ang advantage lang sa member ay pastor na nagkampo. How about the pastor? Hello? How about the man of God? Is there anybody here who prayed for their pastors? Amen. Huh? Aaron and Hor still up his hands. Notice the word mga igsoon. Tanawa. In verse 12. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. Diyo mo. Nga naman, because in verse 11, nag-ingon diha, and it came to pass when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And we let down his hand, Amalek prevailed. Diyaw. Sa dihang giisa ni Moses, ang iyahang kamot, mga igsoon, no, ang Israel, no, dumadaog. Pero kung iyang idahon, no, ang kaaway dumadaog. Muna pasalamat ka si Ginoo, ug mauni ang permanenteng iampo that the hand of your pastor will always stay up. God. Amen. For you to be succeeded, for you to win the battles in this life. Don't let the hand of your pastors. So sa gihimo nila, bugat naman, kapoy naman, tibok adlaw ka isa ang gamot. Nagkuha silang bato, ilang gipalingkod. Walay ginaingon mga igsoon doon ay panahon.
pawayon sa nato ang atong mga pastor. Doon ay panahon, nga tagaan sa natong time nga mo relax ang atong mga pastor. No? Tagaan ko dato sila higayon. Nga makapurest sila. O dili pa jud kontento mga igsoon, tanawa. Padayon ta verse 12 na, but Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hands, and the one on the other side, and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Ilan ang gitagsaan, uy! Gitagsaan na nila. Yan naman. Walay Kristohanon nga mapildi. Hello? Walay tao nga gusto mapildi. Unya, ang mahimong inungdan sa kadaugan nato, nga dili lang ma-down ang kamot sa atong mga pastor. Ha? Aaron and Hur stay up his hands. Three things this morning. Number one, they were present helpers. Aaron and Hur are the present helpers. Notice the word, mga igsoon, they stay beside Moses in the battle. They stay beside Moses in the battle. Mura bisag unsa pa ang sagubangon mga igsoon sa alagad sa Dios, dili siya pwede magpildi, dili siya pwede mabukad, dili siya pwede kapuyon, dili siya pwede muundag, dili siya pwede mukwit. Because ang kadaugan sa iyong katauhan naa sa iyong mga kapatid. They will stay beside Moses in the battle. Wala sa may igsoon, wala success na itong makita. Yes, it is normal to give credit to the leaders. But we put on remembrance, leaders cannot do it alone. Hello. Ato po din ang tuman. The people around our leaders. Now, in our church, mga igsoon, we have no deacons here. Watay deacon din. Kaya usahay manggod ang deacon, kung ibutang ni mo diha sila sa position to be a deacon, usahay na yung mga deacon nga managko ang ulo. No? Murag tanaw nila, murag mas makamao pa sila sa ilang pastor. No? Daghang mga kasimbahanan na split because of deacon who try to rebel against the man of God. No? They were present helper, they stay beside Moses in the battle. No? God's worker requires full support. God workers, God's servant, the man of God, our pastors, our spiritual leaders need our full support. Ano ba sa ako na ginaingon, may igsoon? I cannot do it alone. I can't. No? Kung natili nga ito, kulangan og support ang atong mga leaders. Atong ihatag ang pinaka-the best na support sa atong mga pastor, sa atong mga leaders. Kali maigsoon, we are not demanding it. We only following what the Word of God says. No? Sa ako lang maigsoon, kung kaya lang ako, mali akong balik-balik maigsoon, kung kaya lang nimo, ayan ang panubo. No? Kung mo trabaho, magani ka nga nagbagulpot, pahulayin na lang na. Undangin na lang na. Kaya naman ako. No?
Manangpit lang ko may igsoon, dili na lang ko kaya. But isip alagad sa Ginoo, may igsoon, isip mga Kristohanon, we are belong to sa usa ka simbahan, sa usa ka iglesia, mga igsoon, no? Nakita na nato ang panginahanglanon sa atong simbahan, nakita na nato ang panginahanglanon sa atong leaders, atong tagaan og full support. No? They stay beside Moses in the battle. Especially in times of battle. Especially in times, no? In a difficult situation. We will stand beside the man of God. One time, I saw one of the church here in Mapalap. Ay ginahinay na ang mga member sa una o sa kailado ng simbahan. Ang taga mga member na ginahinay na pamanhin kung nagnahinay yung simbahan. Atong tayo mapagpapamusugod. Wala naman, simbahan, hindi naman ang sampoy dito. Wala sa mundo sa tungkulan lang naman. Doon ay upat kayang people. Tulo ka lalaki sa babae. Niabot dito sa mga. Takot. So, man, kailan ko nila. Pag-start up ko is niadtuman ko sa ilang church. Ni courtesy ko sa pastor. That's a normal na mga requirement dapat magkaibalo ka sa mga fellow pastors na nakakaliha. Ibalo ko, usa sila sa mga mahog na itong nasa simbahan. Storya mi na pastor, pwedeng ari-ari lang dito. Ito nga naman. Malagyan ang simbahan. Ang nalalaki sa balay sa member ko sa simbahan. Kaya na lang pagkukulang lang dito. Kapamilya, pastor. Pagkala ko sa mga kong pag ako sugod akong tayo, pagkila lang ito ko. Wala siguro, pagkasiguro may namo doon nakuha akong tayo. Hindi ko no. This is the time you show your pastors your support. Karoon ang panahon, nakakita ninyo sa inyong pastor ang inyong support. Don't need he needs you. He needs you. This is the time. Ipakita ang mga membro mo sa English. Part mo sa English. Faithful na impact ang tulad na napakilala. Yes. Every time magkita kami, usa ka kita ilang na pastor, thank you, Digayo. Nakapadayon ni. Naragyan ni dito. I'm thankful ni pastor. Na imong i-advise. That kind of advice will stay in mind sila that our pastors need us, especially members. Our pastor is human. Amen, right. Huh? The pastors lead us. Our pastors lead us. So we need to give him our full support. Especially in a difficult situation. They were present helpers. God's work that requires full support. God's work need a man of faith. No? God's work need a man of faith. God's works need you. Ang simbahan, mga igsoon, ang buluhaton sa Dios, nagkinahanglan niyong mga tao na ay pagtuo. Dili kay tao nga maayo lang sa panahon nga abunda ta, maayo lang sa panahon. Di ko sa buluhaton sa Ginoo, mga igsoon, by faith ni.
Especially diri sa tuwa mga igsoon, by faith. Did you notice? No? Unya diha na nato ma-realize kung sa kadako sa atong gasto pagkahuman. No? And then makaingon din, makadaingon dito. Grabe ang Ginoo, no? No? May experience lang mga igsoon during YDS na. Kakto mo'y pinak ka. Makaingon dito ha. Grabe ang Ginoo. No? In 1 week time, a short preparation. Huh? 1 week. We spent more than 30,000. Imagine nyo, 100 ka mga bata imong pakauno. Kada adlaw. Hindi lang pagkaon nga. Pinadagan. Yes. Ni ang mga expenses pa nato. Ako alam ko ang sa ako lang ang ikan lang din ko sa ako. How about sa mga members? Ang atong mga school supplies. No? Ang atong mga materials nga atong ibang gamit. How about pila kay kantidad ato? So kung ako lang sa ako alam, I spent more than 30,000 on that 1 week mga igsoon. Then plus pa sa maka-imagine ka how God supply the need. Why? Because there are people who stand. They're man. Muna maigsoon, no? Aaron and Hur, they were a present helper. They stay beside Moses in the battle. God's worker requires full support. God's work need a man of faith. God's work requires faithful people who will stand with the leaders. Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Open your Bible, Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Ecclesiastes chapter 4 verse 9, the Bible says, mga igsoon, 2 are better than 1 because they have a good reward for their labor. 2 are better than 1. So? Matod pa nila mga igsoon, no man is an island. Somebody needs you and you need somebody. As a members of this church, you need me as your pastors. As a pastors of this church, I need you as a member. No? We have part. I do my part. I hope that you also do your part. I pray to God that you also do your part, because God's work requires a faithful people who will stand with the leaders. No? Wala ang bulaton sa Diyos, mga igsoon. Ang trabahoon, mga igsoon. No? Mga salamat ko sa mga tao na nagpalibot na ko. Eh kung wala ni mga tawana, wala mo. No? Ang akong edad niya 40, basit. Ang akong now, mura na siguro si 70. No? Muna na yun sila, pag hibaw nila nga 42, naku yun lang, bata pa rin ikaw, no, gusto mo. Mura pa lang ikaw 20 plus. Disagree ako. Normal man na may iso, mas stress ka. Normal na, mas stress tayo. Ha? Ba't kung makita na ito, mga igsoon, nga wala ka nag-inusarang? Yes, a man of God! Yes, a pastor! Sometimes, ma-discourage na mga igsoon. Mabugnaw na, ma-weak na, pero kung nakita sa ato ang pastor, mga igsoon, kung makita sa ato mga pastor,
Then makita sa itong mga pastor na wala sila na ginusara mga igsoon. Padayo. Ha? Every time I stand up here, I am looking around. Ha? Kinsa itong mga lingkuranan na bakante. Kabalo mo kung naman mo may inyong favorite spot. Normal man na. Di man na mawala sa mga simbahanan niya na yung favorite spot. Muna kay balo si pastor, nganong kinsay wala. Kaya nabakante ang lingkuranan, lingkuran ng lain. No? And then dihang apart mga igsoon, ang una-una sa pastor matingon na unsa kasi. Nganong wa siya kaabot karon. Nganong wala siya dili karon. No? Ang kahangawa sa alagad sa Dios ngadto sa iyang mga membro. Nagtuo mo nga ang kinabuhi sa pastor. No? Tindog-tindog lang. Dilioy, wala ginaingon nga kung naa kay reklamo sa alagad sa Ginoo, kung naa kay reklamo sa pastor, suwayi ragod pag pastor. Yan labwi ang imong pastor. Ginoo na. Ginoo na. Kaya sa akin magod na yung mga member, dili man tanan namin mga member una-una kayahay sa kinabuhi sa pastor. Kasi ingon. Dili hayahay, dili lalim ang pastor. Muna nagkinahanglan siya kung mga tao kasama ni Aaron o Minoa. No? Kung ang pastor na ngandoy ay naot unta ng mga membro sa simbahan makaangkon og characteristic, makaangkon og attitude like Aaron at Minoa. He stayed beside the man of God in times of battle. Number 2. Aaron and Hur stayed up his hands. They were present helpers. Number 2. They were perceptive helpers. Huh? They were perceptive helpers. They saw that Moses' hands were heavy. They were perceptive helpers. Nakita nila mga igsoon. Nakita nila nga bukat na. Nakita nila mga igsoon nga ang kamot sa alagad sa Ginoo. No, padulong na. Padulong na ma-down. Padulong na. Mawala mga igsoon. No? Perceptive means quick to notice, understand, or realize things that are not obvious to others. Huh? Having keen insight or good understanding. Wala yung soon. No? Mao ni makita nimo nila ni Aaron, nila ni Hur, they have a perceptive. They were perceptive helpers. Nakita nila, dali kayo sila nakabantay. No? Nganuman, because ang ilang focus, nganuman, because ang ilang attention na alam sa man of God. And they are ready to support. They are ready to rescue. They are ready to assess the man of God. Lahi man na mga igsoon nga nakapokus pagbantay sa sitya at sa pastor. May mga membro ang ilang pong focus sa pastor lagi. Pero pagbantay po sa sayo. Hello? Na ano? Uy! Oh. Wala maligayan. Gani mga membro gani nga bantayan ang wrong grammar sa pastor. Bantayan ang wrong pronunciation sa pastor. Di ba na? Abi ni mong nag-take note. Wrong grammar.
Sayop-sayop na mga kuya. Pag uli, ay i-discuss. Pastor, naka 20 ka room raman. Nakadapo og wrong pronunciation. Naala, oy! Dili na malikayan. Nindot na nakafocus ka sa kalagad sa Ginoo. Nindot na nakafocus ka sa pastor. Pero ang sayo, pinambat ang itong ibantayan. Ang sipyat. Sayo ang gesture ni pastor. Ang iyang gesture is dili related sa topic. Baya yun na. Tayo mga gesture nga kuhan, no? Pero, actually, naka-appeal ba yan sa training ba? Naka-appeal ba yan kung nag-seminar and sahay kita ba yan o sahay mo lecture? Nga dapat ang gesture nga atong pag-ano is kinahanglan na makumpod sa word nga ato ang issue. Di ba? So, Aaron and Hur, they were perceptive helpers. They saw that Moses' hands were heavy. Nindot ba yun tanaw? Kung imo tanaw ng sitwasyon nila mga so nabiya sila sa top, na sila sa babaw sa bukid. So kita nila ang patag. Kita nila dito ang away. Mura lang nagtanaw sini. No? So sa inana pa lang ang sitwasyon mga igsoon makakita ka nga ang ilang atensyon dito unta to sa gubat. Pero dili oy. Hindi ang uban. Ha? Di naman po yung mga Kristohanon niya, ang ilang pong ibantayan, ang ilang kauban po niya Kristohanon. Halo? Naaman po. Ay, dagan-dagan man. Masugot sa dili, mga isuon. Doon na yung mga member. Kusay ma-discourage. Pag-antog simbahan, dili tungod sa pastor. Tungod sa kapwa membro. Halo? Nakasuway na ka, anak? Huh? Ni undang pagsimba, wala na ni simba. Yang una-una na tao ni pastor, basin sila mo hinundan. Ang pamilya ni pastor. Yang hinundan ay kapwa membro. Huh? Normal na mga igsoon nga itong bantayan. Pero kung pwede lang, dili ang sayo. Dili ang sayo. Huh? Naman tayo mga kaubanan dito sa simbahan na kinahanglan og tabang. Pwede ba ato silang tutukan? And then, ibutang na ito na itong mind. Atong set up sa ato ang mind. No? Ang ini gitawag og perceptive, a quick response. No? Yes! Nakatutok ta sa man of God! Yes! Nakabantay ta sa lagad sa Dios! Kung hinaot nga sa to ang pag-focus sa man of God, dili ang iyang sayo, kundi ang panahon na unsay kung pwedeng matabang panahon na naasan Panginoon. Panindo na ang mga manindo magbantay. No? Ako may store mo na. Kusugot mo mo sa dili mo na. When I was a member sa pangaan mo na igsoon. And I still now, I am a member. Member, hindi ako muna. Siguro ko nila itangtak. Ha? Huwag ko'y lang ibantayan akong pastor. Huwag to me, attend o mga conferences, pastor's fellowship. Ha? Ako gila, pero hindi magdala sa iyang bago.
Sisod sa bago so. Sa una, kung katong square niya nga bagong sulod, awan niya dalbo, ang sulod na ito, kamera. Nantod, magdala na siya o ipis kayo na bagong ako, ang murag-murag pangaturon ni ba? Ang sulod na notebook na ginapultin. Huwag yun ay ba? Ikaw sa'y planner na iyang dalhon. Dili, lakaw na mo, ako pastor ako'y dalani. Ngayon, nagabot na ako dito ng conference, nagabot hindi pa niyo ito, pastor, diyan lang ka, ako'y linya para ninyo, ako'y kuhang plato para ninyo, ako'y kuhang pagkaon para ninyo. Pero ba, kusay, tanaw pa na ako dito, kusay pagkaon na dito. Kaya ako i-report sa akong pastor, ang dito, maunin mo, kusay mo. Kabalo ba sana? Ako na yung kuha ko. Kabalo ba mga members? Ako ang kuha sa akong pastor. I always attempted to my pastor. Because that's my duty and responsibility as anak ng tao. Huwag mo nagmahal. Di ko simple lang ang sa Bible. If you want to be great, then start from the beginning. If you want to be succeed, then start from the bottom. Huh? And I was thankful to God also. Papa mo kay Balong, nga naapon na diri sa tuwa. Naapon mga member diri sa tuwa. Nga di don't allow me to magdala dili. Naapon mga member diri. Nga usay makakita sila nga nakoy gibit-bit, nakoy dalhon. Ila ginagkuha pastor ako'y dalani. Pastor ako'y dalani. Pastor ako'y dalani. Yung lagi mga membro nagpakiig ng pastor. Kaya ra pastor? Nagsunkiig na, wala, ipaningon ng pastor, tara ginit-bit. Sa pastor, kaya pa? Saan, kinalang kagtabang? Ayaw na pangutan na ang pastor! Ha? No need na ka mangutahan na! Take an initiative to help the man of God! Oh. Simple lang ko. Ang atong mga pastor na burden pa na sa pag-ampo na ito. Kung saan wala pa'y tulog, nag-ampo na ito. Nagunahuna na ito. No? Din tagaan pa na ito burden. Another burden. They saw that Moses' hands were heavy, and they were perceptive helpers. Yeah? They quick to respond. They recognized the need and acted immediately. They recognized the need. Naadoy membro, naadoy mga certain members, nagdali na yun kay makakita sa panginahanglanon. And then di wala po nagduha-duha o provide. Mauna ang gipangita sa mga kasimbahanan. Mauna ang i-desire sa Diyos sa mga membro sa iglesia, a perceptive helpers. Pero ayaw din mo pag-unahunaw na magluto po di whatever. No. Kabalo mo? Stress reliever na nako ang pagluto. Kay kahuman ako gluto din ha. Hindi ka kong tulog. Kalipay na ko ang pagluto. Kalipay na ko.
Kung tabangan ko nimo maayo, pero ayaw kong papahawaak. Ayaw ko lang ako lay luto pastor, ako lay kuan dira ano dili. Kung maingon siguro kung mabad pwede kay kawani. Pero katong kaya nako, kalipay nako ang pagluto. Ha? But as a members, dapat we are a perceptive helpers. They recognize the need and acted immediately. They are responsible to take initiative. Well, dapat responsible ta. Dapat responsible ta and take initiative. Dili ako nagsun dunay panahon na dili ta kinahanglan suguon. No? Kaya usahay mabuti na actually na ay tao, Diyon na ay tao, na ay Kristohanon, na ay membro, kamurag robot. Kasi buti pa sa buta nga basa. Kaya kinahanglan pa nimo i-program. Kinahanglan pa nimo pinduton. In short, kinahanglan pa nimo suguon. Para mo lihok, para mo trabaho. No? Kita na sila sa buhatonon, kita na sila sa hipusonon, kita na sila diya sa angay buhaton. Diba yan? Mauroy ka kapunit. Ba't di ba ka na naikuan? Uroy sila. Yan ka wala ka. May nagsubo na. Nakita mo. Nakabantay ba mo ang tawana? O sige ikaw na. So kinahanglan pa kay program. No? Kinahanglan pa kapinduton. But this morning, mga igsoon, i-desire sa imong kasing-kasing na mahimo kang Paul, mahimo kang Aaron, na dili na kakinahanglan suguon. You must take an initiative. Ipaningot na ni Pastor, ako na sa liwa. Hindi kayo buhaton pa niyo si Pastor na kuha niya ko lang. Nagdugdug ka ng lagom na ang tudlo, ikapila ng dugdug kag Martin. Pero at least, human akong project. Hindi daw kayong lingkod yung umil. Magwahagwa pag hinday. They recognize the need and acted immediately. They are responsible to take initiative. They are always ready to help the pastor if they are always ready. Huh? Galatians chapter 6 verse 2. Galatians chapter 6 verse 2. Galatians chapter 6 verse 2. Okay, the Bible says, bear ye once another's burden to fulfill the law of Christ. No? Ang gimbuhatonon mga igsoon, mugaana kung atong kapanan. Dali na mahuman kung atong paspasan. Ha? Ang uban nagtrabaho, gipaningot na lang bugpo. Ang uban gipaningot na lang pudog sinilpon. Ang uban nakatutok sa trabaho, ang uban nakatutok sa cellphone.
Kaya mapildi, masukto ka ba? Likas pa. Kaya na ay task, may kinanglan i-comply. Ako na biglang mag-download ka kung ano. Kung ano nga doon? Black out na? Roblox? Relax. Eh, kanala ko kung sa task ni master para na ako. May kay taana, basta mga games na ganito sa cellphone yan ay mga task. Gabi na i-comply din nato. Pero ang atong task sa eskwelahan, ang atong task sa balay, ang atong task sa simbahan, wag ay comply. May pamilya ay INC. Kasi na INC ba siya? Hindi siya ni Peso Dili, incomplete. Sakto nila. Hindi, magutanda pag yun, saan ako nagkulang? Pag syoroy, binigay ko lahat. Nakanta pag I get my best. But the best. Kamu na nito. Why you feeling more? Yan? Oh. Aaron and Hur, the helpers of God's servant, Aaron and Hur, stay up his hands. They were a present helpers. They were perceptive helpers, number 3. And last, they were persistent helpers. They helped up Moses' hands until the going down of the sun. Notice the phrase. They held up Moses' hands until the going down of the sun. No? Wa yun nila gibuhian. Wa yun nila giundangan. Wa yun sila nireklamo nga Moses, murag puy-puy naman po na kung kamot. No! They continue held up. They continue hold on. They continue held. They continue support the hands of the man of God. Pasal pwede mo undang ng dagat sa iba. Ay, ikaw. Kailangan ka mo undang ginhawa. Ha? Simple na mga igsoon. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo, ang atong pagsimba, maunay naghatag ng kinabuhi nga makapadayon ta. Ha? Kung ang kinabuhi sa isda, dagat, kung imo nang kuhaon sa tubig, patay ang isda. Kung ang kinabuhi sa tanom, yuta, kung imo nang ipton sa diha sa yuta, patay ang tanom. Ang atong kinabuhi kung pagpangalagad sa Ginoo, makapadayon ta pagpangalagad sa Ginoo. Kung muundang ka, mubiya ka, muhawa ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Ikaw naman. Piling naman po itong service. Sa funeral. Dalang ko kapit. Wala ito po mga sweet naman po. They were persistent helpers. They held up Moses' hands until the going down of the sun. Persistent. Wala sila nagtanaw sa ilahapon na sitwasyon. Nganong usahay kapuyon ta? Nganong usahay mo decide ta nga muundang? Because we are looking for ourselves. We are only thinking of ourselves. Huh? Usahay, ang ato namang ibutang sa itong mind. Pastor, nagsakripisyo na ba ako? Coming to church on Sunday morning,
You called it sacrifice? Stay up until afternoon? You called it sacrifice? Coming back in a Wednesday in midweek service, called it sacrifice? Attending cottage prayer meeting, called it sacrifice? Hosted a cottage prayer meeting, you called it sacrifice? Giving your tithes and offering, you called it sacrifice? Giving your mission, you called it sacrifice? Helping in the church, you called it sacrifice? Going to extension classes, you called it sacrifice? Okay. We give them the benefits of the doubt. How about, what do you call when Jesus Christ, carrying his cross from the city of Jerusalem, go up down to the Mount Calvary and crucified on the cross? What do you call it? It is a trick-taking? It is a joke? Usahay mo ang atong yuna-una, ang atong araba. Right. Ang atong gilantaw, ang atong rang hago, ang atong gilantaw, ang atong rang sakripisyo, ang atong gilantaw, ang atong rang kaugalingon. Right. Unya na ba, ang atong arabang mga sakripisyo, ang atong arabang mga hago, ang atong arabang mga faithfulness, no? Bayaran ba yan sa Ginoo? Naarabay reward? Naarabay ganti? Hello? Amen. Yung may mong pagitag sakripisyo? Kung tanawa si Jesus Christ, unsay reward niya nakuha? Unsay reward niya nangangkon? He carrying his cross from the city of Jerusalem. No? Tunga-tunga sa utong tutok, tunga-tunga sa kainit sa adlaw. Ano ko no? Then pag-abot niya dito, gilansang pa siya sa cross. Ano sa'yo nakuha niya? Bugal-bugal. Hello? Ikaw kuno, ludan ni mong naong. Ikaw kuno, sagpaon ka. Ikaw kuno, nagbitay na kaniya, tamayon pa ka. Ang pangutanan, na-experience ba na ni mo? Yung mga ka, nag-sacrifice na ko. Yes. Okay, granting. We will give the benefits of the doubt to that. It's only a little sacrifice. Compare the sacrifice of the Lord Jesus Christ para makaampun tagkaluwasan. Para makasigurado ta, nga langit atong padulungan. Look at this sacrifice. They helped up Moses' hands until the going down of the sun. They were persistent helpers. They did not quit until the victory was won. Huh? Sila they never quit. Like panuntingon, mga igsoon, quitters never win and winners never quit. Don't quit! We are now! No? Natahapit na mo abot sa finish line. In the Bible mentioned in the book of Hebrews chapter 3 verse 2, looking for that blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Nasa finish line. Ang imo na agian ng mga obstacles. No? Sige lang, padayon lang, kanuman, naanata doon nata sa finish line. The quenchless desire to serve God through His servant. Quenchless means cannot be extinguished, unceasing or persistent. Huh? Extinguished means put out, ended or no longer burning or existing. Quenchless desire to serve God. It means mga igsoon,
not put out, not ended, still burning and still existing. No? The quenchless desire to serve God through His servant. No? Wala sila ihondog, wala sila iundang mga igsoon, gapadayon sila sa ilang desire, sa ilang pag-alagad sa Ginoo. No? Pinagi sa alagad sa Ginoo. Lord, we never quit. Lord, we never put down. Lord, we never end. No? Wala. Wala nila, actually, nga naman, wala nila gitanaw, ang ilang kagalingon nilang gitanaw, and the good sa kadaghan. No? Ilang may mga ison, if we quit. What happened to the Israelites? Simple lang mga igsoon, maupod na dapat ang atong ibutang sa atong mind. Kung muundang ko pagpangalagad sa Ginoo, kung muundang ko panghakad og gospel tract, kung muundang ko pagsuluwinig, kung muundang ko pag-adto sa area para pagtudlo sa mga bata, kung muundang ko unsay maangkon ani mga bata. Huh? Unsay may tabo ani nga mga kalag? Kung muundang this week lang mga igsoon, grabe. Halos wala ko yung paulay. Atong huibis kaduhang yun. Una di ILG, pag-uman sa di ILG, kay sikit ra kayo ang oras. 9 to 10 ang di ILG. And then sa PNP is 10. No? Kaon na ko sa ilang sandwich ito, pag-uman, inom. Yami na po. Kapot sa polis, bali na po. Kapot eh, tulog lang po. Wala akong gingan ng mga kapitan. Mga kapitan. Kini nga mo ang trabaho, voluntary yun. Wala kang gidawat ng sweldo. Muna yung ginaingon. Ang amo ang problema ay sa muarang pamilya, pero nangita kita yung problema. Amo ang pahayahay raw kami sa mga, pero nisulod din mi aning trabaho nga walay sweldo, nga ang among mag-gain is problema ra. Pero amo ning gibuhat dili para sa kagalingon, amo ning gibuhat dili para ninyo, kundi amo ning gibuhat para sa dapat inana lang ang atong mindset. No? Ayaw tanawa kinsay makabenepisyo. Tanawa ang kahimayaan sa Ginoo. No? They held up Moses' hands under the going down of the sun. They did not quit until the victory was won. The quenchless desire to serve God through His servant. Huh? They quietly steadfast in God's service by supporting God's servant. They quietly steadfast in God's service by supporting God's servant, continuing faithfully without giving. They quietly steadfast in God's service by supporting God's servant. Walay daghang kustos balungos. No? Kanang mo suporta lagad sa Ginoo nga walay daghang pangwinta bitaw. Walay daghang istorya. Dili ka na. Pakaguno na sa gastuhono na po. Murag kapila naman po nakahatag karong adlaw karon sa manahan. Pero karong buwan na murag kadaghan na din. Sabi na, wala kahugdanan. Ang gato'y samtang buhi pa ito, wala kahugdanan ang gusto mo nunoy. Samtang naapatahan yung simbahan na.
Wa na yung undang. Oh. Karon og ingon na ta, duha ka bugligid. Palitan. Oh, dili Tagalog ha, Bisaya na. Bisaya ba do? Tagalog. Kaya Tagalog ang palitan, Islam naman oh. Kana kay palitan. Paliton yun. Mugasto yun na. Kunya. Duha pa yun ka mo. Huwag ka ko kapalit ug ligyan anak kong bike oh. Iguyod naman lagi ng duwim dito. Magani kay kita tanod-tanod na kita. Tanod mo. Dong. Diin mo na nimong bike. Walang unda. Man sa buluhaton sa Ginoo may tuod. Padayon ni. Dili mo stop. And always remember this. If you want blessing, then be an instrument of blessing. Gusto kag panalangin? Hindi, dapat ka mabukhad sa imong pahad para makadawat kag panalangin. Kumara ko sa ingon sa mga katigwangan, inigbuntag sa iyo, tulog pa ka, sa ilang gingon. Mag-uwan ng kwarta, di ka tapunin. Dili lang yan magsinabuhi ng pastor. Nakita lang yun, nadungog na yung mga testimony at mga pastor din, di ba? Doon ay pastor, gipilyuhan o gan believer. Sakto ba yan ang mga isor? No? Sakit na nakapilyuhan ka ng believer, pero mas sakit kung mo ang chismis sa dito. Tapik ka sa dito. No? Mas worse itong dayaw ka rin nola. Pila naka-atlo ka. Kasi magreklamo ka ni Mrs. yung rinula, pila ng kadlaw, di bayabo, di malabay. Magbagulbol ganito. Kung sa baka itong pila naka-simana ka, tanong-tanongan dito, kung nagitagana ni Pastor Umari. Hindi dali. Pero di undang, magagawa, oy. Kami kami ng mga alagad sa Ginoo, the more mi nga, muna kinaingon ba? Nga the more mi magkasamad-samad, the more mi nga mo padayon. Nga naman, hagit ba na mo? Dapat kita po niya Kristohanon mo po na itong hagit. No? Be quietly steadfast in God's service by supporting God's servant, continuing faithfully without giving up. Make it easy. Make it easy. Huh? 1 Corinthians chapter 15 verse 58. 1 Corinthians 15:58. Kung saan ingon diha? 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is in vain. Di na nato na expound, because expound na ni Pastor Jun last Friday night. Huh? The people, the promise. The people, the procedure, the promise. Simple message, pero practical. Now, the word always abounding in the work of the Lord. No? Not giving up. No? Kung may igsoon, our pastors need us. No? Kung makamadungog ka sa kanta mga igsoon, it's intended to the man of God.
intended to pastors. But this morning's message, mga igsoon, it is for us. It is those people who around our pastor, who surround our pastor, and willing to help if needed. No? The helpers of God's servant. Be an Aaron and Hur, present to stand with God's servant, perceptive to see their needs, and persistent to help until the work is finished. Kadayon ta, until the work is finished. Pagkapot na dalaygon,